ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaki ang ginagampanang role ng nanay sa buhay ng kanyang anak. Ang nanay ang siyang humuhubog sa magiging ugali at pipiliing mga tao na pakikisamahan ang kanyang anak sa paglaki nito. Ikaw, kabarangay, bilang isang anak, gaano kahalaga na maayos ang pakikitungo sa iyo ng iyong ina? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rose. Sa kasalukuyan ay edad 45 na ako. Hanggang ngayon ay wala akong asawa at walang naging anak. Ang dahilan, ang aking nakaraan. Hayaan niyo akong ibalik ko kayo sa aking pagkabata para maunawaan ninyo ang dahilan kung bakit natakot na akong bumuo ng sarili kong pamilya. 15 anyos ang nanay ko noong ipinagbuntis niya ako. Maagang nabuntis si nanay dahil nagre-rebelde ito sa kanyang nanay noon, na siyang lola ko naman. Mahigpit kasi si lola kay nanay. Bukod pa roon ay masyado itong relihiyosa at madalas ay wala na sa lugar. Sa pagre-rebelde ni nanay, nabuo ako. Gusto sana raw ni nanay na ipalaglag ako pero pinigilan siya ni lola dahil kasalanan daw yon sa Diyos. Ayaw ni nanay na magkaroon ng anak. Sino bang gusto sa edad na 15, hindi ba? Di ba dapat sa ganong edad ay wala kang ibang inaatupag kundi ang pag-aaral at paglalaro? Nang may panganak ako ni nanay, agad niya akong iniwan kay lola. Ang sinabi niya kay lola ay mangangatulong daw sa isang malayong kamag-anak si nanay. Pumayag si lola para syempre may ipangbili na mga kailangan ko. Pero ginawa lang palang dahilan yun ni nanay para makatakas sa poder ni lola. At mula noon ay si lola nang nagpalaki sa akin. Tulad ng naranasan ni nanay kay lola, napagmalupitan din ako ni lola. Doon ko naintindihan kung bakit nagrebelde si nanay. Malupit, strikto at wala sa lugar ang pagiging relihiyosa ni lola. Pero kahit ganito si lola ay hindi ako nagre-rebelde dahil takot ako sa kanya, Papa Dudut. Lola? Ikaw ba talaga hindi na matututong maghugas ng pinagkainan? Tingnan mo nga, nagmamantika pa tong mga pinggan na hinugasan mo. Itong mga tinidoro, may mga kanin pang nanigas. Ay, ano ba naman to? Ang baboy mong bata ka. Uulitin ko na lang po, Lola. Pasensya na po Minamadali ko po kasi yung paghuhugas kanina eh. Kasi tinawag niyo na ako para sumali sa novena. Aba, at kasalanan pa ng Diyos na hindi maayos ang paghuhugas mo ng pinggan. Hindi naman po ganun, Lola. Inilapit kita sa Diyos dahil alam kong lalaki kang makasalanan. Tingnan mo nga, 15 anyos ka pa lang. Pero kung makasagot ka na sa akin, ako, talo mo pa ang demonyong may matigas na sungay. Pasensya na po, Lola. Nako, puro na lang pasensya. Lagi na ako nagpapasensya sa yung bata ka, ha? Alam ng Diyos kung paano ako naging mabuti sa'yo. Pero ikaw tong ayaw tumuwid ang asal. Uulitin ko na lang po ang mga hinugasan ko kanina. Sus! Imbes na makatipid sa tubig at bareta, dahil sa katangahan mo, mapapagastos na naman ako. Alam mo ba kung magkano ang presyo ng bareta ngayon sa bayan, ha? Akala mo kasi pinupulot ang pera. Sorry po, Lola. Mabuti sana kung nagpapadala pa ng pera ang magaling mong nanay. Pero hindi! Matapos kang iluwal, ako nang gumagastos para sa lahat. Siya tong nagpapakasarap pero ako tong nagpapakahirap. Ibawas niyo na lang po sa baon ko yung ipangbibili niyo ng bareta. Abay talaga!
Sineswerte na buo pa rin ang ibibigay kong baon mo matapos tong katangahan mo. Wala akong pakialam kung maglakad ka araw-araw sa eskwela. At matuto ka na rin humingi ng pagkain sa kaklase mo. Kasi hindi ka na rin pwedeng magbaon ng tirang ulam dito. Naiintindihan mo? Opo, kahit kanin na lang po ang babaunin ko. Didiskarte na lang po ako ng Kahit ulam. kanin! Hindi ka pwede magbaon para matuto kang bata ka. Opo, Lola. Opo. At mamaya, pagkatapos mong maghugas, kunin mo ang bilao ng munggo at dalhin mo sa altar. Lola, huwag niyo pong sabihin... Luluhod ka ulit sa munggo ng 4 na oras. Dumipa ka at humingi ng kapatawaran sa Panginoon sa ginawa mo mga mali. Lola, hindi pa kasi magaling ang sugat ko sa tuhod nung pinaluhod niyo ako nung Ay wala akong pakialam. Nagkamali ka. Lumuhod ka ulit sa munggo. Kahit pumasok pa ang mga butil ng munggo sa tuhod mo, hindi ka pa rin tatayo hanggat hindi natatapos ang 4 na oras. Naiintindihan mo? Lola... Parang lumalabang ka pa, no? O sige, dagdagan mo ng 1 oras ang pagluhod mo sa munggo. Dagdagan mo rin ang asin ng munggo para lalong mas magsugat-sugat yung tuhod mo. Habang nakaluhod sa munggo noon, ay hindi ko maiwasang sambitin sa Diyos ang galit ko. Galit hindi lang kay Lola, kundi pati na rin kay Nanay. Hindi ko naman sana mararanasan ang paghihirap ni Lola na ibinibigay sa akin kung hindi ako iniwanan ni Nanay sa kanya. Pati nga sa Diyos ay nagalit na rin po ako. Bakit niya hinayaan na mapunta ako sa ganong sitwasyon? Napakabata ko pa para maranasan ang ganong klase ng hirap. Akala ko ba mahal niya ako? Mahal niya ang lahat ng nilalang niya sa mundo. Pero anong nangyari sa akin? Sa paglipas pa ng mga araw ay nagpatuloy ang pagiging malupit ni Lola sa akin. Napadalas na rin po ang pananakit niya. Kapag mainit ang ulo niya ay binubugbog niya ako kahit na wala akong ginagawa basta ako ang una niyang makita. Ako kaagad ang pagdidiskitahan niya. Lamog na noon ang katawan ko pero wala akong ibang magawa kundi ang tanggapin lahat ng mga yon. Nang minsang hindi ko na makayanan pa ang ginagawa ni Lola sa akin ay hinalughog ko ang kwarto niya para hanapin kung meron siyang nilistahan ng address ni Nanay. Hindi naman ako nabigo, Papa Dudut. Nakita ko ang address book niya kung saan ay nakalista roon ang address ni Nanay. Nagmadali akong magsulat kay Nanay para magsumbong sa ginagawa ni Lola sa akin. Nagmakaawa na rin ako na sunduin na niya ako at itinago ko pansamantala ang sulat na yon at bala kong ipadala sa susunod na Sabado kapag meron na akong sapat na pera at kapag walang pasok. Pero sa kamalasan, Biyernes pa lamang ay naharang na yon ni Lola, Papa Dudut. Lola, Teka, babasahin ko ha? Dear Nanay, sunduin niyo na po ako. Ayoko na kay Lola dahil lagi niya akong sinasaktan. Sinasaktan? Hindi niya rin ako pinapakain pag galit siya. Ano to, Rose, ha? Ano to? Matapos kitang kupkupin at buhayin, ganitong igaganti mo sa akin, ha? sorry po, Lola. At ikaw pa talaga tong may ganang magsumbong na akala mo kinakawawa ka. Ay, ikaw din naman ang may kasalanan kung bakit kita sinasaktan. Kung hindi ka tanga at ginagamit mo sana yung kokote mo, edi hindi ka makakatikim ng pananakit sa akin. Hindi ko na po kasi kaya, Lola. At ako ba, ha? Natanong mo ba kahit minsan kung kaya ko pang buhayin ka? 65 years old na ako, pero nagtatrabaho pa rin ako para mabuhay ka. Para makapag-aral ka. Pati ang libangan kong sugal, nagawa mo pang isumbong sa nanay mo. Kasi po... Kasi ano? Ha? Kasi pakialamera ka. Saan ba napupunta ang pera na napapanalunan ko sa sugal? Pinambili naman natin ang pagkain yan, di ba?
Pinambaon mo sa eskwela. Opo. Tapos ngayong nahuli kita, tsaka ka parang sinapi ang tuta, ha? Ha? Akala mo hindi makalaban? Akala mo kawawa? Pasalamat na lang ako at pumasok ako sa kwarto mo. Kung hindi pa ako kinutuban na may ginagawa kang mali, hindi ko pa malalaman na gusto mo iparating sa magaling mong nanay ang pagdidisiplina ko sa'yo. Hindi na po mauulit. Nadala lang po ako ng galit. Galit? Aba, ikaw pa tong may ganang magalit sa akin. Wala kang karapatang magalit, Rose. Tatandaan mo na utang na loob ang buhay mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, pinalaglag ka na niya noon. Tapos magsusumbong ka sa kanya. Wala nga siyang pakialam sa'yo. Mahal ako ni nanay. Mahal? Kung mahal ka niya, hindi ka niya tatakasan, tonta. Kung mahal ka ng nanay mo, di sana nandito siya. Asan ba siya? Andon, sa malayo. Nagpapakasarap sa buhay niya habang ako tong nagpapakahirap na alagaan ka. Kapag nalaman niyang hinahanap ko siya, babalikan niya ako rito. Kukunin niya ako. Pag nalaman niyang sinasaktan niyo ako, babawiin na niya ako. Matatauhan na siya. Bobo ka talagang bata ka, no? Ilusyonada. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ilusyon mong gusto ka pa rin kunin ng nanay mo. Sinasabi niyo lang yan. Hindi totoo yan. Mahal ako ni nanay. Walang nanay ang hindi magmamahal sa anak. Sinungaling kayo. Ano naman ang mapapala ko sa pagsisinungaling ko? Alam mo, mabuti pa. O sige, lalakipan ko pa ito ng sulat ko para kampihan ka. Ako na ang magsasabi sa magaling mong nanay na sinasaktan nga kita. Oh, ayos ba yon? Ha? Para kunin ka na niya. Total masyado kang pabigat sa akin eh. Dahil sa'yo nagkakasala ako. Kaya mabuti pa, magsama na kayo ng nanay mo. Wala kang utang na loob. Ha? Parehas kayo ng nanay mo, mga kampo ng Diablo. Sinasabunutan, tinatadyakan, sinasampal at pinadugo pa ang ilong ko ni Lola. Paulit-ulit hanggang sa mamanhid ang katawan ko at tuluyan akong nahimatay sa sahig. Akala ko ay mag-aalala si Lola noon pero hinayaan niya lamang ako sa sahig hanggang sa magkamalay ako. At nang magising na ako ay inutusan niya akong magluto na at maglinis ng bahay. Para bang walang nangyari. Sinabi rin niya na pinadala na niya ang sulat namin kay nanay. Ipinakita na rin niya sa akin ang perang hawak niya na pamasahe ko na raw kapag dumating si nanay para kunin ako. Sa totoo lang ay inaabangan ko na ang araw na yon. Wala nang kaso kung nabugbog ako ni Lola noon. Parang nawala na nga ang sakit dahil naisip ko na yun naman na ang huling beses na sasaktan ako ni Lola. Makalipas ang 2 linggo ay dumating na si nanay at kabado ako noon pero masaya. Yun ang unang beses na nakita ko siya. Nakasimangot siya noon at hindi pa nga niya ako pinansin dahil una niyang hinarap ang lola ko. Nakita ko kung paano silang mag-away dahil sa akin. Ilang beses na pinipilit ni Lola na kunin na ako. Ang daming dahilan naman ni nanay para hindi niya ako kunin. Nasasaktan po ako habang pinakikinggan kung paano nila ako pinagpapasapasahan. Walang may gustong kumuha sa akin, nakakadurog ng puso. At nang matapos ang kanilang usapan ay sabay silang pumunta sa akin para sabihin kung ano ang naging desisyon nilang dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa dulo, Papa Dudut, ay napagdesisyonan nilang dalawa na kunin ako ni nanay. Nakahinga ako ng maluwag kahit pansin ko noon na ang sama ng loob ni nanay. Mukhang napilitan lang siya. Nagtalo pa nga sila hanggang sa huli. Umaasa si nanay na malalabanan pa niya si Lola. Pero sabi ni Lola ay sapat na ang panahon na ibinigay niya para alagaan ako. Walang nagawa si nanay at napangiti na lamang ako. Sa wakas ay tapos na ang impyerno sa buhay ko.
Inutusan ako ni nanay na iligpit na ang mga dadalhin kong damit. Magkasama sina nanay at lola sa sala. Sinusubukan nilang magkaayos na dalawa bago kami umalis. Panayang sipol ko habang inilalagay sa sako ang mga damit ko. Wala na akong pakialam kung sa sako ko pa ilagay ang damit ko. Basta makaalis lamang ako sa poder ni lola. Kahit bit-bitin ko pa yon, gamit lang ang maliit na braso ko ay titiisin ko. Pinaiwan ni lola ang mga damit na sa tingin niya ay pwede pa niyang ibenta. Ang mga natira lang sa akin noon ay yung mga butas-butas at kupas na. Wala pa rin akong pakialam noon. Kahit wala na akong maisuot na maayos, Papa Dudut, makalabas lang ako ng pintuan ng bahay ni lola ay ayos na talaga. Nang matapos ang pag-iimpake ko ay nilapitan ko na sina nanay at lola, Papa Dudut. Sigurado ka bang iniwan mo na lahat ng mga magagandang damit mo? Opo, Lola. Iniwan ko na po sa kwarto. Nakalagay na po sa karton. Nako, wala akong tiwala na iniwan mo lahat. Patingin ng laman ng bag mo para makita ko. Sige po, Lola. Sinungaling ka naman palang talaga. Hanggang sa huli ilalamangan mo pa akong bata ka, ha? Bakit andito pa ang maong na pantalon na to? Bakit hindi mo isinali sa iiwan mo, ha? Alam mo bang pwede ko pa itong mabenta sa mga apo ng kasamahan ko sa simbahan? Nag-iwan lang po ako ng isang maong na pantalon, Lola. Para may pangpasyal kami ni nanay. Tsaka 2 labahan na lang at kukupas na rin po yan. Pampasyal ninyo ng nanay mo. Umaasa ka ba na ipapasyal ka ng nanay mo eh? Wala ngang pakialam yan sa'yo. Ano ba yan, Nay? Pati ako dinadamay sa pagsisinungaling ng apo nyo. Rose, iwan mo na nga yung maong na pantalon at baka mangisay pa tong lola mo kapag hindi pinagkakitaan ng damit mo. Hoy, mahiya ka naman sa akin. Ako ang gumasto sa inabando na mong anak at ngayon babawiin ko ng pinundar ko sa kanya. Ako pa itong nagmumukhang masama. Sa bagay, kailan ka ba naging masama? Lagi ka namang tama, Nay. Wala kang kasalanan palagi, di ba? Mabuti at alam mo. Hoy, Rose, ipasok mo na nga ulit sa bag yung mga damit mo para makaalis na tayo. Dalian mo, wag kang kukupad-kupad dyan. Opo, Nay. Sa'yo naman nagmana ang kakuparan niyang batang yan eh. Ngayon, tiisin mong pakisamahan yung anak mong nakamana ng lahat ng pangit mong ugali. Tama na, Nay. Pwede ba? Magpaawat ka naman. Aalis na nga kami, oh. Ayokong tumigil sa kasasalita eh. Bakit ba? May karapatan akong magbunga nga dahil sa konsumisyon na binigay niyo sa aking mag-ina. Di sorry. Sorry na. Ako na tong mali sa lahat. Okay na po ba? Hindi pa sapat yung sorry mo sa lahat ng napala ko dahil dyan sa katigasan ng ulo niya. Nay, Lola, tama na po. Huwag na kayong mag-away. Isa ka pa, Rose! Sabat ka ng sabat dyan. Bakit? Kinakausap ka ba? Usapan ng matatanda eh, sumasali ka. Talagang wala ka natutunang tama. Paano may matututunang tama yang si Rose wala namang tama sa mga pinagsasabi nyo? Walang utang na loob! Bastos ka! Ilan ba kaya mo, ha? Ang batukan ako? Gusto niyo sampal-sampalin niyo pa ako eh. Sige! Ano, Nay? Eto, oh! Sampalin niyo na ako! Sampalin niyo! Dali! Para makabawi ka na sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Dali na, Nay! Ang lapit na ng pisngi ko, oh! Gawin mo na lang ang kulang, oh! Sampal na! Tama na po, Nay, Lola. Huwag na po kayong magsakitan. Umalis na po tayo, Nay, please. Wala ka naman pala, Nay. Kala ko naman matapang ka. Di mo naman pala kaya kapag hinamon ka. Pasalamat ka at ayoko na madungisan ng huling beses na makikita akong pagmumukha niyong dalawa. Alis! Layas! Wag na kayo magpapakita sa akin kahit kailan! Talaga? Kahit nakasilid ka na sa kabaong mo, hinding-hindi niyo na makikita ang pagmumukha ko! Hinila na ako ni nanay para makaalis na ng bahay ni lola. Hindi niya ako tinulungan sa bit-bit kong sako. Sumakay kami ng jeep papunta ng terminal at hindi niya ako kinakausap. Hindi niya ako tinitignan. Pero panay ang titig ko sa kanya at doon ay napansin ko ang lungkot at pagkalito sa mukha niya.
Papa Dudut, alam kong hindi maganda ang naging ending ng pagkikita nila ni Lola. Umaasa pa naman ako noon na bago kami umalis ni Nanay ay magkakaayos pa sila, pero nagkamali ako. Hanggang sa dulo ay nagpuksaan silang dalawa. Sobrang lalim talaga ng galit nila sa isa't isa. At hindi ko maiwasang maisip na dahil sa pagkabuo ko sa mundong ito kaya nagkalamat ang relasyon nilang mag-ina. Nang makasakay na kami ng bus papunta sa bahay ni Nanay ay doon pa lamang niya ako kinausap. Nilatagan niya ako ng mga dapat kong sundin sa bahay niya. Doon din niya inamin sa akin na meron na siyang asawa. Tony ang pangalan at halos 5 taon lang ang bata nito kay Lola. Wala silang anak na 2 pero meron silang aso na parang tinuturing na nilang anak. At bilin ni Nanay sa akin ay hindi pwedeng malaman ni Tito Tony na anak niya ako sa pagkadalaga. Kailangan daw naming magsinungaling at sabihin pamangkin niya ako at mangangatulong ako sa kanila. Wala akong nagawa noon kundi ang pumayag dahil kung ayaw ko raw ay iiwan na lamang niya ako sa bus at bahala na raw ako sa buhay ko. Tony, baby ko! Andito na kami ng pamangkin kong si Rose. Mabuti naman at nakauwi ka na, baby. Yung aso natin, ayaw na naman kumain. Hala, pinagluto mo ba ng manok? Oo, inilaga ako na, pinirito ko pa. Pero mukhang naumay na sa manok eh. Bumili ako ng barbecue, ayaw din. Ay, Ano kaya nangyari dyan? May bukas pa kaya na veterinaryo ngayong gabi? naku, wala na. Nagtingin na rin ako. Di naman siya matamlay eh. Pero sabi ng katrabaho ko, palipasin lang daw ang gabing to eh. Baka busog pa raw kasi o kaya, yun nga, naumay na sa karne. Bantayan na lang daw magdamag para masabihan bukas yung veterinaryo pag ipapacheck up na. Sakto at nandito na si Rose na pwedeng magbantay magdamag. Ay, masipag tong pamangkin ko. Laging binibida ng pinsan ko na ito ang pinakamasipag sa lahat ng mga anak niya. Kaya siya ang sinangla sa akin. Sinangla? Malaki kasi yung pagkakautang ng nanay nitong si Rose sa akin at ang kabayaran na lang magtrabaho raw ang batang to para sa akin. Diba, Rose? Diba? Opo, tama po si tita. Ganun ba? Hmm. Huwag kang mag-alala. Kahit na wala ka namang sahod hindi ka naman namin gugutumin dito. Ay, wag mong sabihin yan, Tony. Baka mamaya maging masiba to sa pagkain. Mapagastos pa tayo imbes na makabawi sa utang ng nanay niya sa akin. Hoy, Rose, sakto lang ang kainin mo ha. 2 beses ka lang kakain sa isang araw. Sa tanghali at gabi lang. Tipirin mo rin ang pagkain ng kanin at may kamahalin ng bigas dito sa Maynila. Opo, tita. Malaki pa lang pagkakaawig yung dalawa. Hindi ko kayo kilala mapagkakamalan ko kayo mag-ina. Tumigil ka nga, Tony. Ang layo naman ang mukha niya sa mukha ko, no? Tsaka tignan mo naman ang kutis namin. Tisayin ako. Ito namang si Rose parang sunog na barbecue. Wala naman sa kulay yan. Napansin ko lang sa hugis ng mga mata at mukha nyo. Halos parehas Wala namang masama lalo't magkadugo naman kayong dalawa. Siya. Wag na lang nating pagtalunan at baka tuyuin ka na naman at awayin mo pa ako. Mabuti naman. Ay, baby ko, pwede bang tignan mo muna yung aso natin habang inaasikaso ko tong si Rose? Bibilinan ko na rin siya ng mga dapat gawin dito sa bahay para alam na niya kung paano gagalaw mamaya. Sige. Mabuti pa nga. Mag-iinit na rin ako ng ulam natin para may makain na tayo. Ay, konti lang ang initin mong ulam ha. Hindi nakakain tong si Rose. Nakarami na siya ng mani at nilagang saging sa bus kanina. Sigurado ka ba? Marami pa naman yung ulam. Pwede pa siyang makisalo sa atin. Sayang naman kung hindi natin mauubos agad baka mapanis na yun. Di kapag nangangasim na, ipakain na natin kay Rose. Ikaw talaga, bebe ko. Puro ka biro Sige na. Maiwan ko na kayong dalawa dyan ha. Asikasuhin ko lang yung aso natin. Hoy, muntikan mo na akong tawaging nanay sa harapan ni Tony ha?
Di ba ilang beses na kitang binilinan sa bus na isaksak mo dyan sa utak mo na tita ang itatawag mo sa akin? Kapag nabuko tayo ni Tony, palalayasin talaga kita. Sorry po, Nay. Oo, yan na naman! Nanay na naman! Bobo ko talaga. Tama ang lola mo mahina ang kukote mo. Kaya galit na galit sa'yo ang lola mo dahil dyan sa katanghan mo. Ayusin mo, Rose, ha? Kung lola mo na pagtiisan ka pa kahit papano, pues magkaiba kami. Handa kitang palayasin sa isang beses na magkamali ka. Naintindihan mo? Opo, tita. Dinuro-duro pa niya ang noo ko para raw maalog ang utak ko at rumihistro sa kokote ko na hindi kami mag-ina, na magtiyahin kami. Nasaktan po ako pero ano ang magagawa ko? Andun na ako at pumayag na rin naman ako. Unay naging trabaho ko ay ang bantayan magdamag ang aso nilang may lahi. Habang kumakain silang mag-asawa, ako naman ang parang gwardyang nakabantay sa kanilang aso. Aso na kung ituring nila ay mas tao pa kesa sa akin. Maliban na makaramdam ng selos dahil mas anak pa ang turing sa asong yon kesa sa akin. Hindi rin ako hinahayaan ni nanay na makatulog. Kailangang nakabantay ako magdamag sa aso. Baka raw kasi may mangyari kahit sa ilang segundo lamang na pumikit o malingat ako. Nakakainggit kung paanong pakitaan ang pagmamahal ni nanay ang aso niya. Pero ako, kailan ba? Sa pagdaan ng mga araw ay pinaramdam ni nanay sa akin na isa lamang akong katulong. Hindi niya ako pinag-aral at hindi inaabutan ng pera. Ang sabi niya sa akin kung meron mang kailangan tulad ng napkin at iba pang mga gamit na pang babae ay sabihan ko na lamang siya para siya na ang bumili. Iba rin ang pagkain ko sa pagkain nilang mag-asawa. Madalas ay sardinas ang pinapakain sa akin, lalo kapag karne ang ulam nila. Depensa ni nanay ay kailangan nilang magtipid dahil mahirap ang buhay sa Maynila. Nilalagyan na lamang ni nanay ng kaunting cabbage at saka tinutubigan ng marami ang sardinas para kasya sa buong araw na ulam ko. Samantalang habang ang aso nila ay halos maumay na sa pritong manok at barbecue. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinangarap ko noon na makasama si Nanay Papa Dudut. Ang makilala siya at maranasan ang pakiramdam na may nag-aalaga at nagmamahal sa iyo. Matagal kong pinagdasal na iligtas na ako ni nanay mula sa pagmamalupit ni Lola. At nang mangyari po yun, akala ko ay simula na ng kasiyahan at pag-ahon ko. Pero nagkamali ako. Mula noong nasa poder na ako ni nanay ay wala akong ibang naranasan kundi ang paghihirap. Kung ikukumpara, mas pinahirapan ako ni nanay kesa kay Lola. Sa mga salita pa lamang niya na halos hindi na makain pa ng aso, durog na ako. Doon ako madalas napapatanong kung meron ba talagang ganong klaseng ina na papakitaan ka ng masama at hindi ka ituturing na tao. Nagdadalawang isip ako kung kakausapin ko si nanay na ibalik na lamang ako kay Lola o manatili pa rin ako sa poder niya dahil baka naninibago lamang kaming pareho sa ugali ng isa't isa. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Papa Dudut. Habang hindi pa maayos ang desisyon ko ay nagpatuloy lamang ako sa pagsunod sa mga utos ni nanay sa akin. Sinubukan kong maging perpekto sa bawat galaw ko at sa bawat gawaing bahay. Pero tao lang pala ako. Nagkakamali at hindi palaging pulido ang gawa ko. Naintindihan ko yon pero iba kay nanay. Walang puwang ang pagkakamali sa batas niya. Oras na nagkamali kay paniguradong may parusa at manghang na mga salitang nakaabang. Gaya nalaman nung minsan nila akong pinagbintangan na nagnakaw ng malaking halaga ng pera.
nga ulit yung inutos sa akin ni nanay? Maglampaso, tsaka ano nga ulit yun? Siguradong siya nga ang kumuha ng sahod ko. Liga, kausapin natin. Rose! Rose! Ano po yun, Tito? Ilabas mo na ang pera ko! Nasasaktan po ako, Tito! Masasaktan ka talaga kapag hindi mo pa nilabas ang pera ko! Ano pong perang sinasabi niyo? Ka na magmaang-maangan dyan! Alam namin na kinuha mo ang sahod ko sa kwarto namin! Hoy, Rose! Ilabas mo na! Baka mas lalo ka pang masaktan eh! Dalian mo na! Tita, wala po akong alam tungkol dyan, promise. Wala po talaga. Hindi naman po ako pumapasok sa kwarto niyo eh. Di ba nga bawal akong pumunta ron? Mali ba namin kung pumapasok ka ron kapag wala kami? Ilabas mo na ang pera ko, Rose! Huwag mo na akong gagalitin! Kailangan ko yung pambayad ng renta natin! Tito, wala po talaga akong kinukuha. Mamatay man. Papatayin ka talaga namin kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo! Nagsasabi naman po ako ng totoo eh. Maniwala po kayo. Hindi ko po galing magnakaw. Anong hindi? Sabi nga ng tita mo na nagnakaw ka noon sa palengke ng mga chichiri at barya ng mga tindera! Wala pong ganun, tita. Hindi ka lang pala magnanakaw, sinungaling ka pa ha? Hindi ka talaga aamin, ha? Talagang ginagalit mo kami? Teka lang ha, tuturuan ka namin ng leksyon. Tony! Hilahin mo nga yun sa kusina! Dali! Isang ulo mo ha? Aray! Tama na po! Nasasaktan po ako! Wala po talaga akong kinukuha ang pera niya! Nung bata ako, dinuturugan at pinapahiran ako ng nanay ko ng siling labuyo sa mata kapag nagsisinungaling ako. At mula noon, natuto na ako magsabi ng totoo. Natakot na akong magsinungaling. Kaya subukan natin sa'yo ngayon, Rose. Subukan natin! Huwag po, tita! Parang awa niyo na! Wala po talaga akong kinuha ang pera! Tita, maniwala po kayo! Tito, hindi ko po yun gagawin! Nalakot lang naman yung siling yan, di ba? Hindi mo naman tototohaning ipapahid yan sa mata ni Rose. Bakit hindi ka tutuhanin? Paano matututo kung hahayaan nating makatakas yan sa kasalanan niya? Pero baka kung mapanong mata niya kung papahiran na sili. Bakit ba parang nanlalambot ka na dyan? Ninakawan ka na nga ng demonyitang batang yan eh. Kailangan niyang paparusahan. Dilit mo yung mata mo! Dali! Huwag po, tita! Please! Wala po akong ninanakaw! Tumahimik ka! Nakakarinti ka! Etong sa'yo! Ayan! Uubusin ko itong hawak kong siling labuyo sa mata mo! Ayan! Ano? Magnanakaw ka pa? Ha? Sagot! Magnanakaw ka pa? Pwisit kang bata ka! Yan! Wala akong ninakaw na pera, Papa Dudut. Kahit piso ay wala akong ginalaw na sobre sa tokador. Alam ng Diyos yon, pero bakit hinahayaan niyang pahirapan ako ng nanay ko at pahiran ako ng siling labuyo sa mata? Napakahapdi, napakasakit. Nang matapos si nanay sa pagpahid ng sili sa mata ko ay saka ako binitawan ni Tito Tony at hinayaan akong humiga sa sahig habang nagkukuskos ng mata. Rinig ko ang tawa ni nanay at ramdam ko ang konsensya sa mga tingin ni Tito Tony. Inaya ni nanay na halugugin ang kwarto ko para hanapin ang pera ni Tito Tony. Wala silang nakita roon at paliwanag ni nanay ay mukha raw inubos ko na yon. At itinapon pa ang sobrang pinaglagyan ng pera para walang ebidensya. Naniwala si Tito Tony at inayaan nila ako sa sahig ng kusina. Nanlalabo ang kaliwang mata ko dala ng pagkakakuskus ng siling labuyo. Hindi naging sapat ang pagbabad ko sa malamig na tubig para mawala ang hapdi. Namumula ng lalabo at mahapdi yon. Ilang araw na ganoon ang kalagayan ng mga mata ko at lagi ako nahihilo pero pinipilit kong kayanin na kumilos dahil kailangang patuloy ang pagtatrabaho ko. Parang wala lang kay nanay ang mga nangyari. Panay pa rin ang utos niya at hindi niya alintana ang pamamaga ng mata ko. Kung paanong parang malagatas na ang itsura
ng kaliwang mata ko. Panay ang dampi ko ng yelo sa mata ko sa pag-asang mawawala ang sakit at mawawala ang pamamaga at pagkukulay gatas nito. Isang araw habang nasa kusina ako, nagpapahid ng yelo sa mata ay nilapitan ako ni Nanay Papa Dudut. Ano? Hindi pa rin ba natatanggal yung pamamaga ng mata mo? Hindi pa po. O bukas, pupunta ako sa bayan. Bibilhan kita ng pangpatak sa mata mo. Yung para sa sore eyes. Baka pwede na yon. Sana umepekto. Kung hindi, wala na tayong magagawa. Tiisin mo na lang na ibabad sa malamig na tubig o sa yelo. Ikaw naman kasi. Tigas ng ulo mo. Hindi na po halos makakita ang kalimang mata ko. Ay, normal lang yan. Babalik din sigurong linaw ng mata mo kapag nawala na yung pamamaga. Paano po kung hindi na po? Di tanggapin mong ganyan ka na lang talaga. Yan ang kapalaran mo. Ano pa bang magagawa natin? Ganyan na nga nangyari. Wala po akong kinuhang pera. Kahit piso. Alam ko. Alam niyo? Oo nga. Paulit-ulit. Boba. Bingi mo. Pero bakit hindi niyo sinabi kay Tito Tony? Bakit hinayaan yung kalagkarin at sabunutan niya ako? Bakit niyo pinahiran ng sili ang mata ko? Bakit ang dami mong tanong? Gusto ko pong malaman. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang ginawa niyo sa akin. Gusto mo bang makatikim ulit, ha? Talas ng dila mo, ah. Pasalamat ka nga at yan lang ang inabot mo, eh. Hindi ko naman po dapat ito nararanasan, eh. Kasi wala naman po talaga akong kinukuhang pera. Oo na nga, paulit-ulit. Ay. O sige, para matigil na to, aaminin ko na. Ako ang kumuha sa pera ng Tito Tony mo. Po! Hinaan mo yung boses mo. Baka marinig ka ng kapitbahay eh. Nagamit ko sa sugal. Di ko naman kasi alam na mapapatalo ko lahat eh. Bala ko namang ibalik, kaso biglang hinanap ng Tito Tony mo. Hinatakot ako na magalit siya sa akin. Kaya sa akin yung ibinintang. Tama! Magaling! Sino-sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong magkadugo, di ba? O ngayon, alam mo na. Bati na tayo, ha? Bakit niyo po ito nagawa sa akin? Arte mo naman. Mana ka sa lola mo, ang drama. Kakanood mo yan ng teleserye. Alam mo, mabuti pa, magsaing ka na para makakain na tayo bago dumating ang tito mo. Bilisan mo na. Pag dumating si Tito Tony, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sasabihin mo sa kanya ang totoo? Ilalaglag mo ako? Ako na sarili mong nanay? Kailangan niyang malaman ang totoo para malinis ang pangalan ko sa kanya. Bakit kailangan pa nun? Hindi na. Makakalimutan din yun ng Tito Tony mo. Palipasin lang natin yung galit niya. Pero ang tigas ng ulo mo, ha? Sige, gumanyan-ganyan ka sa akin at hindi kita bibilhan ng pangpatak sa mata mo. Hayaan kita mabulag. Gusto mo yon? hindi po. Kung mananahimik ka at magpapakabait ka, malay mo. Kapag manalo ko sa sugal sa susunod na linggo, ipapacheck up natin yung mata mo. Magsusugal po kayo? Oo, at huwag kang magkakamaling magsumbong sa Tito Tony mo, ha? Ayaw niyang bumalik ulit ako sa pagkalulong sa sugal. Pag ikaw talaga nagsalita, humanda ka. Pati ka ng mata mo bubulagin ko. Dinuroan ako ni Nanay sa mukha sa sobrang gigil niya, Papa Dudut. Sakay tinulak at pinagsasampal habang nakasandal ako sa pader. Hindi na po ako lumaban pa, parang nasanay na ang katawan ko sa pananakit niya. Nang matapos at mapagod na siyang saktan ako ay saka siya lumabas ng bahay para magsugal. Iniwan niya akong mag-isa sa bahay at nakatulala ako at hindi na ako makaiyak noon. Parang pakiramdam ko ay nauubos na ang luha ko. Nang makabawi ako ng lakas ay pumasok ako sa kwarto ko para kunin ang mga damit ko. Yun na ang huling araw na titira ako at mananatili sa impyerno. Umalis ako ng bahay na yon. Umalis ako sa bahay ng nanay ko.
umalis ako sa impyerno. Hindi ko po alam kung yon ang hudyat ng Diyos para tulungan ako. Dahil sa paglaboy ko sa kalsada, saktong nakasalubong ako ng mga grupo ng madre na siyang tumulong sa akin nang malaman nila ang kalagayan ko. Pinapulis nila si nanay at si Tito Tony. Ilang beses nagmakaawa si nanay sa akin pero wala na akong natira kahit katiting na awa sa kanya. Inilayo na ako sa kanya ng tuluyan at wala na akong naging balita pa sa kanya. Ngayong lagpas 40 na ako. Kapag naaalala ko ang nakaraan ko, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot at sakit. Lalo na sa tuwing napapaharap ako sa salamin at napapatingin sa namumuti kong kaliwang mata. Hindi na po nakakakita pa ang kaliwang mata ko dahil sa kagagawan ng sarili kong nanay sa akin. Yun ang multo ng nakaraan ko na patuloy kong bitbit kahit na ilang dekada na ang nakakalipas. Yun din ang dahilan kung bakit mas pinili kong huwag mag-asawa at magkaroon ng anak sa takot na magaya ako sa lola ko at nanay ko. Hindi ko kakayaning magdala ng bata sa mundo, lalo kung alam kong bugbog ako sa nakaraan. Pakiramdam ko ay magagaya lamang siya sa sinapit ko. Kaya kung tatanungin ninyo ako kung bakit pinili kong mag-isa, yun ay dahil sa mga maling tao na nakasama ko noong 15 anyos pa lamang ako. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rose. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.